Hi guys! Thank you so much for joining us today. If you are part of our extended family online, i-comment down nyo naman po below kung saang parte kayo ng mundo nanonood ngayon so that we can express our gratitude to you. Please like or follow this page kung ayaw po ninyo na may mamiss kayong mga videos or live stream, and actually, you can share this experience to your friends online as well. If this ministry has impacted you in many ways, I would like to invite you to partner with us. Pwede nyo pong gawin yan by clicking our website below, www.gscmnb.com, at i-click nyo lang po yung give button para po matulungan nyo kami na mapuno natin ang langit and reach as many people as we can to advance the kingdom of God. Once again, we want to say thank you for tuning in and we hope you enjoy the rest of the service. God bless you. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay pinamagatang kong hope in despair. Hope, tignan nyo nga po yung katabi nyo, mukhang wala ng pag-asa sa buhay. Sabihin mo sa kanya, oh, you need hope. Hope in despair. Ako naniniwala mga kapatid na ang pinaka-nakakatakot na Kristiyano, alam niyo kahit Kristiyano minsan nakakatakot din. Alam mo, ang pinaka-nakakatakot na Kristiyano, yung mga Kristiyano na nagpo-profess at nagdi-declare that they got God all figured out. Yung mga klase ng Kristiyano parang sinasabi nila na kabisado ko na ang Diyos, alam ko na ang mindset niya, alam ko na ang thinking niya. Medyo takot ako sa mga ganong Kristiyano sapagkat pag nagbabasa ka ng Bible mga kapatid, you will encounter a God who will not always do what you expect Him to do. Kapag binasa mo ang Bible, magugulat ka kasi minsan kung ano yung ini-expect mong gagawin ng Diyos, hindi ginagawa ng Diyos. At kung ano minsan yung hindi mo ini-expect na gagawin ng Diyos, tumataas yung boses ko. Amen. Ay, yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Totoong-totoo nga talaga that God's ways are higher than our ways. At totoong-totoo talaga that God's thoughts are higher than our thoughts. Kasi mga kapatid, there will be times in your life na mapapakamot ka talaga ng ulo sapagkat hindi mo alam bakit ba inaalaw ng Panginoon ang mga problema sa ating buhay. Bakit ba minsan inaalaw ng Diyos na pagdaanan mo yung sakit o karamdaman ng iyong mahal sa buhay? Minsan hindi natin maintindihan ano ba ang ganap ng Diyos sa atin. Pag binabasa mo ang Bible at nabasa mo ang buhay ni Job, maaaring nagtatanong ka, Lord, bakit naman of all the people na tinawag mong righteous, of all the unrighteous people in the world, bakit yung righteous pa ang nakaranas ng loss, ng hurts, at ng sickness sa kanyang buhay? Kapag binabasa natin ang New Testament at nabasa natin ang buhay ni Paul, na meron siyang thorn in the flesh, amen? Maaring nagtatanong tayo, why all of the people out there, Panginoon? Bakit si Paul pa na apostle mo ang binigyan mo ng thorn in the flesh? At itong si Paul na ito na nanalangin sa Panginoon, not once, not twice, but thrice, nanalangin sa Diyos na tanggalin ng Diyos yung thorn in the flesh, ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't worry, my grace is sufficient for you. Why is it, mga kapatid, na of all these people, bakit kailangang dumaan tayo sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay? I believe, inaalaw minsan ng Panginoon na dumanas ka ng pagsubok, dumanas ka ng problema, and even sometimes dumanas ka ng kasakitan because God wants you to have faith in Him. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Bakit ang sabi ng Scripture sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Kapag ang isang tao walang pananampalataya sa Diyos, imposible, that's a strong word, imposible na maparangalan mo at ma-please mo ang Diyos. Actually, pag binabasa ko to parang unfair. Bakit yung mga hayop hindi naman ine-expect na magkaroon ng pananampalataya? Yung aso nyo hindi naman kailangan magsimba, right? Yung giraffe hindi naman nila kailangan manampalataya, pero ang mga Kristiyano at mga tao, we are expected na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. You are expected to have faith in God. And watch this, you are expected to have faith in God that you don't see. That you don't see. Ine-expect tayo ng Diyos na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya na hindi natin siya na-meet, hindi natin siya kilala, at hindi natin nakita ang Diyos. Sino ba sa inyo nakakita na sa Diyos? Obviously, wala sa atin nakakita na sa Diyos. Pero hindi porque hindi natin nakikita ang Diyos, ibig sabihin hindi siya totoo. Iba kasi yung invisible lang sa hindi mo lang talaga nakikita. Iba yung hindi mo nakikita sa hindi nag-i-exist at all. Kasi ang Diyos invisible, hindi mo nakikita, pero hindi ibig sabihin na hindi nag-i-exist ang Diyos. Tignan mo lang yung katabi mo sa kanan, katunayan yan na buhay ang Diyos. Amen. Because yes, God is invisible, but God is not nothing. He is everything. Iba yung wala talaga sa hindi mo lang nakikita. Iba yung boyfriend mo, busy lang, hindi kayo nakakapag-date, hindi mo siya napagkikinita sa wala ka talagang boyfriend at all. Magkaiba yung boyfriend na walang paramdam, walang text, walang tawag, sa wala naman talagang kayo. Magkaiba yun. Right? Iba yung nag-a-assume ka lang na mag-boyfriend kayo pero wala naman talaga siya. Pero ang Diyos natin mga kapatid, God wants us to have faith in Him because number one, yes, God is invisible, but God do exist.
Ang Diyos natin ay nag-i-exist, mga kapatid. And if you and God wants us to put our faith in Him. But the big question is this, why would I have my faith be put into Him? Ba't ko kailangan ibigay ang pananampalataya ko sa Diyos? There's a beautiful story in the Old Testament in Numbers chapter 20, kung saan si Moses, actually, ang ending ng story nito is hindi siya nakapasok sa promised land because of his disobedience. Let's look at the story in Numbers 20, verse 1. Ang sabi ko sa Numbers 20, verse 1, in the first month, the whole Israelite community arrived at the desert Zin. And they stayed at Kadesh. There, Miriam died. I want you to remember that part. Miriam died and was buried. Verse 2. Now there was no water for the community, and the people gathered in opposition to Moses and Aaron. They quarreled with Moses and said, if only we had died, parang tayo ito eh. Yung mga if only natin. If only we had died when our brothers fell dead before the Lord. Why did you, bakit mo inalaw? Why did you bring the Lord's community into this wilderness? That we in our livestock should die here. Why did you bring us up out of Egypt to this terrible place? It has no grain, no figs, F, not P. No figs, no grapevines, no pomegranates, and there is no water to drink. Ang problema nila, walang tubig. Nasa desert sila, walang Pure Gold, walang Save More, walang Jollibee, walang McDo. Nauuhaw sila, kailangan nila ng tubig. At nagreklamo sila sa kanilang leader na si Moses. They are complaining na, bakit mo pa kami dinala sa desyertong ito para ba mamatay sa gutom at mamatay sa uhaw? But bago tayo pumunta doon, balikan natin yung verse 1 na sabi ko sa inyo, tandaan natin. Kasi ang sabi ng verse 1, habang sila'y nasa desert of Sin, S-Z-I-N, ang sabi ng Bible, Miriam died. Now, sino ba si Miriam? Si Miriam hindi po siya dictionary. Iba siguro yung mga alas 7 pa bago nyo mag-get yung iba. Pero si Miriam hindi po siya dictionary. Si Miriam, mga kapatid, ay kapatid ni Moises. Si Miriam, mga kapatid, kapatid ni Moises and Aaron. And actually, mga kapatid, just to give you a story, although si Miriam nagrebelde kay Moses later on, malaki ang naging kontribusyon ni Miriam para sa success ni Moses. Si Miriam na kapatid ni Moses ay laging nandyan para sa kanyang kapatid. In fact, mga kapatid, nung dinala nila yung mga Israelites from Egypt papunta sa promised land, kasama si Miriam sa mga heroes of faith, so to speak, na nagdala sa mga Israelites papunta sa promised land. Miriam was a great leader. Actually, si Miriam ang ginukonsider na kauna-unahang babaeng propeta. Si Miriam, mga kapatid, was a songwriter, and Miriam has been a huge part on Moses' life kahit nung bata pa si Moses. If you remember the story, si Miriam yung nagtulak sa basket na pinaglalagyan ni Moses nung pinagtatangkaan ng Paraon na patayin ang mga infants dahil kailangang magunaw ang mga Jewish people. Si Miriam din, ang nakiusap dun sa prinsesa o anak ng Paraon para kupkupin ng nanay niya si Moses. Malaki ang kontribusyon ni Miriam kay Moses. Kaya hindi ko pwedeng palampasin na basta na lang tayo pumunta sa verse 2 na hindi natin nakikita na habang sila'y nasa desert, sabi ng Bible, si Miriam namatay. Ibig sabihin, si Moses nagluluksa. He was grieving for his sister. Sabi dito, habang siya ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pumunta ngayon ang grupo ng mga Israelites para mag-complain. Ano mga kapatid, I don't know about you, hindi ko alam kung gaano kayo kabait, pero pag kayo nagluluksa, ang ayaw nyo yung mga taong makausap, yung mga taong reklamador. Habang nagluluksa si Moses, pumunta sa kanya yung group of people, at sabi nila kay Moses, hey Moses. Sabi nila kay Moses, Moses, talaga bang dinala mo kami dito sa disyerto para mamatay? We trusted you. We followed you. Bakit mo kami hahantayin na mamatay dito? Nagtiwala naman kami sa iyo. And they complained against Moses. But you know what? Moses got sick and tired of these complainers kasi lagi silang nagre-reklamo na piko na rin si Moses at si Moses ay nagalit na rin. Now, bago natin husgahan si Moses, gusto ko lang, balikan lang natin. Kasi sa totoo lang, kahit nagalit si Moses, parang kakampi ako ni Moses. Kasi kung hindi nyo kilala mga Israelites, yung batch 1 na to ng mga Israelites, siguro ang pinaka-reklamador na tao sa buong mundo. If you know what I mean. Alam mo, habang nasa desert sila, wala silang ginagawa, kundi magreklamo na magreklamo. In fact, ang tawag ng Bible sa kanila ay stiff-necked people. May mga instances pa sa Bible na kahit yung Diyos gusto na silang patayin dahil sa tigas ng kanilang ulo. Nothing is good enough for them. Pag umaga, ang reklamo nila, mainit. Paggabi, ang reklamo nila, malamig. Nung nasa disyerto sila, ang reklamo nila, wala bang tubig? Nung binigyan sila ng tubig, ang reklamo nila, bakit mapait? Nung nagugutom sila, nagreklamo sila, wala bang pagkain? Nung binigyan sila ng tinapay ng Diyos, nakakasawa naman tong tinapay na ito. They keep on complaining and complaining. And may kilala ba kayo
laging nagre-reklamo sa buhay na wala nang ginawa kundi magreklamo? Huwag niyo titingnan yung katabi niyo, baka isipin niya siya yun. May kilala ba kayo na wala nang ibang lumalabas sa bibig niya kundi puro reklamo, reklamo, reklamo? Wala akong masuot, wala akong makain, wala akong pera, wala na akong mararating. Pag nasa church, masyadong malakas ang music, masyadong mahaba magsalita yung pastor, crowded yung elevator, mahaba ang pila papasok, late na naman sila nag-start. We keep on complaining and complaining. Nagreklamo kay Moses, pero ang kinakahanga ko kay Moses, meron siyang every right and every reason para balikan silang lahat. Pero sabi ng verse 6, Moses and Aaron went from the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell face down. Sa modern translation, nagsimba si Moses imbis na gumanti. Alam mo, minsan bago mo sagutin sa Facebook, magsimba ka muna, baka sakali mabago yung perspective natin. Kasi kapag nagluluksa ka, sinabayan ka pa, galit ka na, nagreklamo pa sila, the best thing you can do is not to respond immediately, but go into the presence of God. Kasi si Moses, pumunta siya sa presence of God, at sabi ng verse 6 pa rin, and the glory of the Lord appeared to them. In other words, hindi sila binigyan ng Panginoon. Nung hiningi nila ang presensya ng Diyos bumaba sa kanila. Verse 7, the Lord said to Moses, take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. And I want you to take note of this, bear this in your mind. Sabi ng Lord, speak. See that? See that? Speak to that rock. Lagay niyo sa isip niyo. Speak to that rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. Now, let me break it down to you. Nagluluksa si Moses, nagreklamo ang Israelites, imbis na magreklamo din siya, nagsimba siya. At nung nagsimba siya, bumaba presensya ng Panginoon, at sabi ng Diyos sa kanya, okay, ganito ko kayo bibigyan ng tubig. Magsalita ka sa bato at maglalabas yung bato ng tubig. Mukhang tulog ang 1 p.m. Okay, let me break it down to you again. Nagluluksa si Moses, nagreklamo mga Israelites, technically parang nagalit din si Moses, pumasok siya sa church, ang instruction ng Lord sa kanya, magsalita ka sa bato at maglalabas yung bato ng tubig. Hindi mo pa rin nag-gets eh. Bakit? Hindi mo pwedeng kausapin yung bato. Ang bato yung iba sinisingot pero hindi yung kinakausap. May katabi ba kayo naniningot ng bato? Ang bato, iba sinisingot yung bato pero hindi yung kinakausap. Pero ang sabi ng Lord sa kanila, look at this, kausapin mo yung bato at yung bato maglalabas ng tubig. Tama, hindi naman kayo nag-amen pag second chance na to. Ang bato hindi naglalabas ng tubig. Ibig sabihin, dalawang imposibleng utos. Ang utos sa Panginoon, magsalita ka sa bato, at yung bato maglalabas. Lord, magsasalita ko sa bato, at yung bato maglalabas. These are crazy command. These are crazy things to ask for. But you know what? Sometimes, God will ask you to do some crazy stuff for you to realize how powerful your God is. Alam mo, minsan, uutusan ka ng Panginoon na umakyat ng 6th floor kahit wala kayong pera. Alam mo, minsan, uutusan kayo ng Panginoon na lumipat ng Araneta Square kahit wala kayong pambayad sa dating yung inuupahan. Alam niyo, minsan, iaas ka ng Panginoon na mag-dream for 1,000 members sa 2020 kahit alam mo parang imposible because sometimes God will ask you to pray crazy things because He wants you to witness the goodness and the power of your God. Wow. Tingnan mo yung katabi mo, baliw ba? Sometimes God will ask you to do it because if you obey, God will open the way. Kapag sinunod natin ang ating Panginoon, mga kapatid, if you are crazy enough to pray for it, God is willing and able to perform it for you. So sabi ng Panginoon, speak to that rock, and that rock will produce its water. Two impossible scenarios. But look at the response of Moses. Sabi ng verse 9. So Moses took the staff. Yung staff na to, hindi to tauhan, tungkod. So Moses took the staff from the Lord's presence just as he commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock. And Moses said to them, hindi ko alam kung paano ko babasahin to. Try natin malambing. Listen, you rebels. Must we bring water out of this rock? I don't think ganun yung tono nito. Kasi hindi, alimbawa ikaw yung nanay mo, sabihan kang rebelde, hindi malambing yan. Rebelde ka anak, mahal na mahal kita. Walang gano'n. I mean, pag sinabihan ka rebelde, obviously, galit ka. So sabi ni Moses, listen, you rebels. Talaga bang kailangan natin magpalabas ng tubig dito sa... Obviously, galit si Moses. Galit na galit siya kasi rebelde nga yung kanyang mga kausap. Now, let me break it down to you again. Nagluksa si Moses, nagalit si Moses, pumasok siya sa temple, sabi ng Lord, magsalita ka sa bato at lalabas yung tubig, paglabas niya, galit pa rin siya. You don't get it. Galit si Moses, pumasok sa church, paglabas, galit pa rin siya. You do get it?
Galing si Moses, pumasok sa church, bumaba ang presensya ng Diyos, pero paglabas niya, galit pa rin siya. Now, hindi ko maintindihan, paano nangyari na na-encounter mo yung Diyos, pero yung ugali mo hindi nagbago? Galit siya pumasok, na-encounter niya ang Diyos, paglabas niya, galit pa rin siya. Yun ba yung parang, bago ka pumunta dito sa church, bago yung countdown, galit ka, pero pagtapos ng benediction, galit ka pa din? Alam mo yung alam mo yung pumasok ka sa church, ganito, kasi alam mo mga kapatid, you cannot stay in the presence of God and not change. Imposible na maglagi ka sa presensya ng Diyos, pero hindi babaguhin ang presensya ng Diyos ang iyong buhay. Hindi po pwede na pumunta ka sa Panginoon with a prideful heart, pero lalabas ka with a prideful heart pa rin. No way. When you encounter the presence of God, when you come to Him with a prideful heart, God will humble you down. When you come to Him with a doubtful spirit, God will give you the faith to believe in it. Kasi paano nangyari na nagsimba ka ng linggo, pero yung problema mo nung Sabado, problema mo pa rin nung Lunes? Paano nangyari yun? Because if you genuinely come into the presence of God, if you genuinely come to Him, God will change your heart. God will change the way you think. God will change your behavior. God will change your attitude. God will change your perspective. And guess what? God will change you. He will change you. So. Kung lagi po kayo nagsisimba sa Gia Kamanaba, 6 years na kayo nandito, mula pa nung nag-start tayo dito sa Araneta Square, nandito ka na 6 years na kayo, tapos kahit isang ugali nyo, hindi pa rin nabago? May pakiusap lang ako, pag may nagtanong sa inyo kung saan kayo nagsisimba, huwag nyo sabihin Gia Kamanaba. Alam niyo kung bakit? Kasi ang expectation ng tao, when you dwell into the presence of God, hindi pwedeng hindi mabago ang buhay mo. Kasi when you come into His presence, ang expectation ng iba sa iyo mga kapatid, nababago ang ating buhay. Not to judge or condemn anyone, but you cannot come into a worship service without the worship changing you. You cannot come hearing the Word of God, and the Word of God is not changing you. The Word of God can change you, and God Himself will change you when you dwell in the presence of God. Wow. Sabi ng Lord, sabi niya, oh, you listen, oh, you rebels. Must we bring the water out of this rock? Look at this. Galit siya, obviously, right? Tingnan natin kung ano epekto ng galit niya. Verse 11. So then Moses raised his arm, struck the rock. Sabi ko sa inyo, tandaan niyo to. Ang utos sa kanya, speak to the rock. Parang hindi naman ito spelling ng speak, right? Ayun ba spelling ng speak ngayon? No. Sabi nito, Moses raised his arm, and instead of speaking, alam niyo ibig sabihin ng struck, pinalo niya. And not once, twice. He struck the rock twice with his staff. The water gushed out, lumabas yung tubig, and the community and their livestock drank. What a powerful verse. Moses was told to speak to the rock. Ang utos sa kanya, magsalita ka sa bato, ang tubig lalabas. Pero hindi siya nagsalita. Pinalo niya yung bato. Hindi ko alam kung ano interpretation niyo dito, pero para sa akin, pagsuway ito eh. This is an obvious disobedience. This is a blatant, obvious disobedience. Sumuway siya sa Diyos, ang utos sa kanya magsalita. Pero ang ginawa niya, pinalo niya. Pagsuway yun. Sabi mo sa anak mo, maglaban, naghugas ng pinggan. Mali yun. This is not my command. Ang utos ko sa iyo, magsalita ka, pero ang ginawa mo, pinalo mo. So obviously, this is disobedience, correct? But can I tell you how good God is? Can I tell you how good God is? Okay. Moses was supposed to speak to the rock. He struck the rock. Look at how good God is. Yung tubig, lumabas pa rin sa bato. Kahit sumuway siya. Wow. Ibig sabihin, even you and I, are not faithful to Him. He is always faithful to us. But even though nagkukulang tayo sa Panginoon, God is so faithful, He can fulfill your promises. Alam mo, tingin ko magtitigan na tayong lahat. Tingin ko magkindata na tayong lahat kasi lahat tayo nakaranas na ng pagkakataon sa buhay natin na sumuway tayo sa Diyos pero ang Diyos naging tapat pa rin sa... Ako naniniwala lahat tayo may mga pagkakataon sa buhay natin na mas pinili natin yung sarili nating preference, sarili nating convenience, pero ang Diyos naging tapat pa rin sa bawat isa sa atin. Kahit na tumalikod ka, hindi ka tinalakuran ng Panginoon. Kahit sumuway ka, naging mabait at gracious pa rin ng Panginoon sa iyo. Kahit birthday ka lang nagsisimba, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit napasaway tayo, kahit marami tayong kakulangan, that even in our disobedience, water flows. Wow. God is so good. I'm not perfect, but He is perfect. I am not faithful, but He is faithful. I am nothing, but He is everything to me. Sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 13,
if we are not faithful, He will still be faithful. Because He cannot be false to Himself. Kung may Facebook kayo, post nyo na yan. This is a great stuff. Lord, thank you. Nasa kabila ng hindi ako tapat sa iyo, tapat ka pa rin sa akin. Nasa kabila ng aking kakulangan, ikaw ang nagsusupply sa akin. Bakit mga kapatid? Our condition doesn't change God's position. Kahit na tayo naghihirap, hindi ibig sabihin ang Diyos naghihirap na rin. No, kapag tayo naghihirap, ang Diyos nagpo-provide pa rin. Kahit tayo may sakit, ang Diyos nagpapagaling pa rin. Hallelujah. Kahit tayo ay nawala, ang Diyos nagliligtas pa rin. Our condition doesn't change His position. Kahit tayo ay broken, kaya pa rin tayo pagalingin ng ating Panginoon. He can make you whole because He is faithful. He is true. And He is the rock that you can lean on. He is a great God. He's a great God. Pero sometimes, minsan mas tiwala pa tayo sa meron tayo kaysa sa pag-asang meron tayo kapag tayo na kay Kristo. Medyo malalim yung bigay ko yung mga 3 minutes. Minsan may confidence pa tayo sa meron tayo kaysa sa pag-asang meron tayo kay Lord. That's the truth. Tingnan nyo, yung boyfriend mo, hindi ka na nga tinitext, kayo pa din. Pag chinat mo siya, 3 days mag-reply, busy daw. He's not texting you, not calling you back. Some of you have been verbally abused by your relationship. Pero kayo pa din. Ba't di kayo maghiwalay? Alam niyo kung bakit? Kasi umaasa ka. May hope ka na magbabago pa siya. May hope ka na magiging maayos pa. Yung iba sa inyo, nagre-reklamo na, linggong-linggo ngayon nagre-reklamo na kayo, bukas papasok na naman ako. Ang late-late naman ang sweldo ko, ang sungit-sungit ng boss ko, lagi na lang ganito nangyayari. Ba't di mag-resign ka? Ba't tayo mo mag-resign? Ang dami-daming trabaho dyan, pero ba't di ka nag-resign? Kasi umaasa ka. May hope ka na eventually, magiging maayos din ang lahat. Nalalaki din ang sweldo mo, na mapapansin ka rin ng boss mo, na ihahatid ka rin ng boyfriend mo sa office. Umaasa ka pa din. Bakit yung iba sa inyo mga kapatid, you have every reason para mag-suicide pero buhay pa rin kayo ngayon? Bakit? Kasi umaasa ka that these things will change. Yung iba sa inyo, sinubukan nyo na mag-suicide pero hindi nyo matuloy-tuloy. Sinubukan nyo ng kitilin ang buhay nyo pero hindi nyo matuloy-tuloy kasi umaasa ka pa rin. Hindi ka nagwi-wish. Meron kang hope. Kasi ang wish, pang balon lang yan. Wishing well. Para sa mababagal. Ang wish, para lang yan sa star. Wish upon a star. Ang wish pang Pasko lang yan. We wish you a Merry Christmas. Pero mga kapatid, we are not wishing that things will get better. No, we are hoping. We are hoping that things will get better, mga kapatid. That eventually, these things will get better. I hate my life. I hate my job. I hate this relationship. But I have hopes na kayang ayusin ito ng Panginoon. So listen to me, mga kapatid. Kung nilalagay natin yung pag-asa natin sa relationship natin, kung nilalagay natin ang pag-asa natin sa trabaho natin, kung nilalagay natin ang ating pag-asa sa mga bagay na hindi naman totoo at di naman sigurado at di naman consistent, bakit hindi natin kayang ilagay ang ating pag-asa sa Diyos? That the object of our hope is God Himself. Na yes, we are not faithful, but He is. So let's go back to that question. Bakit ko kailangan manampalataya sa Diyos? Kasi may magandang plano ang Diyos sa iyo. At kapag sa Diyos ka umasa, hindi ka niya bibiguin. That is why ang mga hayop hindi nagtitiwala and they are not expected to have faith, but we are, because we can have faith in Him and the object of our hope is God Himself. Kaya sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22 to 24, God's loyal love could not have run out. I love this verse. His merciful love could not have dried up. They are created new every morning. How great is your faithfulness. Wow. I'm sticking with God. And I say it over and over again. I love this last part. He's all. God is all I've got. Kaya hindi mo matakasan ng Diyos, di ba? Kasi alam mo, pag tumakas ka, wala ka na ibang pag-asa. Kahit na bound na ka sa utang, hindi mo, alam mo yun, parang nagsisimba ka pa din. Kasi alam mo na, kung tatakbuhan ko yung Diyos, sino patutulong sa akin? Kaibigan ko, tinalakuran na ako, asawa ko nga, hiniwalayan na ako. Tita ko nga, in-unfriend na ako sa Facebook. Tapos tatakbuhan ko pa yung Diyos. Sino na lang ang magkakalinga sa akin? Kanino na lang ako aasa? Kung wala kang pera, kanino ka aasa? Sa Bombay? Baka may Bombay dito, by the way, sorry po. O baka may nanonood na Indian, anyway. No. Sa totoo lang mga kapatid, whether you admit it or not, God is all that we have.
And when we have God, we have everything. This is a wonderful verse, pero actually, kung hahanapin mo ang konteksto nito, mga kapatid, sa Lamentations 3, it is actually a very, very sad context sapagkat noong 587 BC, any Jewish people, kahit sinong Jewish people, tanungin mo sila kung ano ang event ng 587 BC, lahat sila alam nila kung ano nangyari noon. Yan yung parang September 11 ng Amerika sa kanila. 587 BC, nung sinakop sila ng Babylon, the entire city was fallen, captivated, and captured. And thousands of Jewish people have been an exile and enslaved by the Babylonian Empire. Dinala sila sa Babylon kasama sila Daniel and Nehemiah. Ang context nito, mga kapatid, sabi ng maraming Bible scholars, si Nehemiah ang nagsusulat ng verse na ito. As sinasabi niya, ang Diyos mabuti, hindi siya nauubusan, and is all that He has left. Pero para mas maintindihan natin yung verse 22 na binabasa natin, kailangan balikan natin yung previous verses kasi bago 22, 21 muna di ba? Tama ba ako? Ganun ba sa bilang? Tama? Okay, no? Ang lalim ng revelation na yun. Kinilabutan ako Teka lang. Let's go back to verse 17. Look at this. Ang sabi ni Nehemiah habang nagsusulat siya, he is an eyewitness sa terrible thing na nangyari sa kanilang bansa. Ang sabi niya, I will never forget the trouble. I will never forget the utter lostness. The taste of ashes. The poison I've swallowed. I remember it all. Oh, how well I remember. The feeling of hitting the bottom. Have you been there? Have you been there? I have been there. That feeling of hitting, sad. But there's one other thing that I remember. And remember it. And I keep a grip on hope. Hindi ko makakalimutan tong tagpong to. Hindi ko makakalimutan yung loss and yung hirap, yung sakit. Wala kami makain. I've seen it all. Sabi ni Nehemiah, natatandaan ko ang lahat. Pero may isa pa akong natatandaan. At doon ko nilalagay ang aking pag-asa, sabi ni Nehemiah. And then verse 22, ano yun? That God's loyal love could not have run out. That His merciful love could not have dried up. I want to challenge you, mga kapatid. Maaaring pumunta ka rito hopeless. Maaaring pumunta ka dito, wala ka ng pag-asa. You think na wala ng pag-asa, gusto mo nang bumitaw, but I want to challenge you to stand up. Hindi not now. Bumangon, lumakad, magpatuloy, kumapit. Kasi kahit gaano ka hopeless ang iyong buhay, there is always hope on God. Katulad ni Nehemiah, imbis na mag-focus ka sa great grief, mag-focus ka sa great God that you have. Because sometimes hindi natin makita yung future natin kasi wala tayong hope sa future natin kasi masyado tayong nakatitig sa struggles natin in the present. Ang mundong ito, punong-puno ng uncertainty. Pati pagyaman mo uncertain. Pati pagganda mo uncertain. Pati pagpayat mo uncertain. Everything is uncertain. Yung stock markets, uncertain. Yung batas natin, uncertain. Yung politicians natin, uncertain. But let me give you one certain thing. God is good. God is faithful. With God, there is hope. Amen? You may be down, but you are not out. You may be disappointed, but you are not defeated. Pwede ka pang bumangon. Pwede ka pang tumayo. May pag-asa pa sa Panginoon. Hindi ko hinihiling na maging positive thinking lang. No, hope is not a positive thinking. Hope is not a wishful thinking. No, hope. Kaya maganda ang hope kasi may object ito. That when you put your hope, you're putting your hope in God. In Him. So I'm putting my hope, hindi sa trabaho, hindi sa sweldo, hindi sa boss. I'm putting my hope to the one who controls everything. I don't know the future, but I know the one who controls the future. I don't have the resource, but I have the resource. I'm not perfect, but I know somebody who is perfect. I'm not faithful, but I know somebody who is faithful. And when we put our hope on Him, on our Lord Jesus Christ, kahit sino ka man, kahit gaano kasama ang tingin mo sa sarili mo, kahit gaano ka walang pag-asa ang buhay mo, good news, there is always hope for you. There is no hopeless case in Jesus. Kahit ikaw na sa tingin mo ang pinakamasamang tao, may pag-asa ka pang magbago, kapatid, if you will just come to Him. Because if you come to Him and stay in His presence, you will absorb some of Him. Ako hindi ako mahilig sa maanghang nung binata ako. Pero nung napang-asawa ko si Jenny na mahilig sa maanghang, hindi na ako makakain ng hindi maanghang. Pag tinitignan ko yung picture namin together, parang magkamukha na kami. Hindi ko lang alam kung sino lugi. Kasi hirap i-distinguish din eh. Parang feeling ko nga ako lugi. Actually, technically, may side na gano'n. O, duda kayo? No.
Kasi kapag lagi kong kasama yung asawa ko, na-absorb ko yung mga mannerisms niya, yung ugali niya, yung gusto. Alam niyo, kapag lagi mong kadikit si Lord, di ba lagi ka nagsisimba? Lagi ka nakikinig ng word? Lagi ka sumasamba sa, hindi pwedeng hindi ka mahawa ng power and goodness and faithfulness. Mahahawa ka. Amen? Ang sipon, kaya hindi ka mahahawa kasi malayo ka. Try mo lumapit. Mahawa ka. Alam mo kaya hindi ka mahawa-hawa ng kabaitan? Patawarin mo ako? Ang layo mo kasi. Lumapit ka sa Diyos para mahawa tayo ng kabaitan. May pag-asa pa eh. Lumapit ka sa Diyos. Makapag nose to nose ka kay Lord. Nang mahawa tayo ng kanyang kabanalan, ng kanyang kabutihan, because there is no hopeless case. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto pa ng Diyos baguhin ang sitwasyon ng buhay mo. Amen? There is still hope for you and there is hope in despair. When you feel hopeless, there is still hope in our Lord Jesus Christ. Let's bow our heads, let's pray. Father, we love you and we thank you.